Bukod sa may preservative powers ang asin na gamit sa kusahos, tatakbo holano rin ang asin na to at export quality pa. Presenting Asin Tibuok. Ang mga coconut husk o bunot na galing sa buko ay iniipon para lagyan ng tubig alat mula sa dagat at saka ito ibibilad ng ilang linggo hanggang matuyo at tumigas. Pagkatapos ay pausukan ng mga ito hanggang maging salt rocks at ang mga bato na hahanguin mula sa pinabagang mga bunot ng nyog. Start sa pag-produce natin ng asin tibuok, ito gawin ito ng 3 days and 2 nights. Kung malalaki yung bundok ng usok ang gawin natin. And then pagkatapos niyan, hindi yan pwede malalabas yung apoy kasi hindi yan pa isang araw lang or isang beses lang na gawin yung maging stone ash. Gawin yung stone ash at saka pagkatapos kung lalabas yung apoy, i-spray nila ng tubig dagat doon. Hayaan nila na nakasipsip yung tubig dagat doon sa looban. Pero hindi yan off yung apoy. Palaging nakasiga doon sa ibaba. Hanggang maubos na yung lahat, yung kahoy panggatong doon sa ibaba, kung lalabas na talaga yung stone ash. And then pagkatapos nito, ito ang resulta naging stone ash. Pagkatapos noon, ilagay nito sa filter, lagyan ng tubig dagat, i-filterize yung doon sa baba, ready for cooking na. Dadaan sa 3 antas ng sea salt filter. Ang filtered seawater ngayon ang lulutuin sa mga paso hanggang maging asin. Ang tanong, may kaibahan kaya ang lasa nito sa ordinaryong asin? Tikman nga natin to, Ray. Ayan. Kasi pino, no? Pinong-pino. Iba yung alat. Sobrang parat. Ano yung parat? Alat. Parat ka! Palang alat ng mukha mo. Hindi, iba yung alat po. Saka pinong-pino siya. Kung magdadala kayo... Hindi siya ganun kaalat. Tama na. Balutin na natin ito. Sunugin natin ulit. I have the meeting this today. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!